Magandang umaga ho sa kanilang lahat at welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Isa ho sa mga di ko masyadong maintindihan o marahil ho di ako makarelate sa isang institution ho kagaya ng isang eskwelahan o kaya isang kumpanya ay yung tinatawag ho na Service Award. Ewan ko lang ho kung pamilyar kayo sa mga katagang yan, Service Award. At marahil, iba ho sa inyo, nandito ho, baka nakatanggap na ho ng tinatawag na Service Award. Sa pagkakaalam ko ho, ang Service Award ay isang pagkilala o recognition sa isang empleyado ho na tumagal o nakakatagal ho o di kayo masabi ho natin naging faithful sa kanyang pinagtatrabuhuan no base ho sa dami ng taon. 5 taon, 10 taon, 15, 20, 25, di kaya'y 30. Di ko lang ho maintindihan dahil wala hong service award, wala hong ganon sa religious life, yung pagkakaalam ko ho. At hindi ko maalala kung umakyat na ho ba ako ng stage para tumanggap ho ng service award. Kaya nga minsan, biniro ko ho yung aming treasurer kasi siya yung nagpe-prepare ng mga awards. Sabi ko sa kanya, Father, saan na yung certificate at gift ko? 5 years na ako dito sa school. Dapat meron na akong award. Biro ko lang naman ho sa kanya. Hindi na ho siya nagsalita. Sumimangot lang ho sa akin. Wala ho sa aming structure yung tinatawag na service award. Although merong jubilee leave, pero parang ano lang po yun, short break. Kapag naabot mo na ho yung profession mo ng 25 years o di kay 40 years, konting break lang yon, pero hindi yung tinatawag na service award. Sinasabi ho sa isang bishops conference, minsan na pag-usapan ho ng mga bishops na magkaroon ng search for outstanding priests, search for outstanding sisters. Pero yung ideya na yan ay hindi po umusad. Napag-isipan ho naman ho nila na walang award o recognition sa buhay pari o di kaya sa buhay madre. Sa gobyerno po siguro meron, di ho ba? Merong outstanding mayor, outstanding barangay captain, o di kaya sa mga kumpanya. Makapapansin ho natin yan kahit kumain tayo sa isang fast food, may isa po doon, may isang area, no, may nakapaskil po doon, Best Employee of the Month. Wala ho sa aming structure. Pero masasabi ko ho na kahit papano, meron namang recognition, merong award, kaya lang sa ibang paraan. Minsan ho, naglalakad ho ako sa mall, bigla naman may lumapit sa akin, merong nag-bless, mag-ina, at biglang nagpasalamat at sinabi na yung anak niya ay pumapasok ho sa aming school at nagpapasalamat ho siya sa gabay na ibinibigay ng school para sa kanyang anak. Paminsan-minsan din ho, dito ho sa blessing area, bigla na lang po may lalapit din ho, mag-bless at magpasalamat dahil sa aming mga ministries, lalong-lalo na sa online. Para sa akin ho, yan ang tunay na award o recognition. Kahit pa paano ho, merong recognition. Pero, yung hamon sa atin ho, sa kawalan ng award, sa kawalan ng perks, sa kawalan ng power, o sa kawalan ho ng recognition, patuloy pa rin ho tayong tapat na abang lingkod o alagad ng Diyos. Kasi minsan nagtatanong din ho tayo, di ho ba? Nagtatanong din ho tayo, nakikita ba ng iba, lalo na sa pamilya, nakikita ba ng pamilya ko ang lahat ng pinaghihirapan ko? Ako na lang palagi. Ako na lang palagi naghugas ng pinggan. Ako na lang palagi naglilinis ng bahay. Ako na lang palagi nagpapasensya. Ako na lang palagi nagpapatawad. At ni minsan, hindi man lang ako tinawag ng anak ko o ng asawa ko
na the best mommy, o the best wife, o the best daddy, the best husband in the universe. Pero kahit wala ho yun, walang recognition, di bali na ho. Ang malaga ay patuloy po tayo sa pagiging alagad ng Diyos, kahit na ho di nakikita ng iba. Pero alam naman natin merong nakakakita niyan. Sa kabila ng kawalan, tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri pa rin po sa Diyos. At yan ang tatak ng isang Kristiyano. Marunong magpuri, marunong magpasalamat sa Diyos. Sinasabi ho ni Scott Hahn, isang scripturist, sabi ho niya, the devil is allergic to praise. Ayaw daw ho ng demonyo ng taong pupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nga naman na yung demonyo ay di na ho nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At bilang mga alagad ng Diyos, niyayayo po tayo sa pamumuhay na may papuri at pasasalamat. Yung salitang praise ho sa Hebreo ay yung Yuda. So familiar po kayo po. Juda. Kaya nga ho, yung bayan ng Juda ay isang bayan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At yung bayan na yan ay kinalulugdan ng Diyos. Halimbawa rin ho para sa atin si Haring David. Ang dami ho niyang pinagdaanan sa buhay. Pero, kung babasahin ho natin yung Psalms na associated ho sa kanya, yung mga Psalms na yun, yung Psalms na yun ay punong-puno ho ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At yung ating Panginoong Jesus, itinatag ho yung Eucharist, the summit of our faith, the summit of our Christian life, the Eucharist, na ito'y pasasalamat din, thanksgiving. At pareho sa aming mga Dominicans, meron ho kaming tinatawag na threefold mission: to praise, to bless, and to preach. Laudare, benedicere, predicare. At nangunguna po doon sa threefold mission ho namin ay yung laudare, to praise. May papuri ho sa Diyos. At di lang ho nakatingin sa papuri ng tao. Kahit na ho mahihirap yung ginagawa natin. Kaya magandang katanungan po sa atin, maganda pong pagnilayan, tayo ho ba ay mga tapat na alagad ng Diyos? May papuri at pasasalamat sa Diyos sa kabila marahil ng kawalan, kahit nakawalan ng pansin galing sa ibang tao. Magandang isaisip po natin palagi, may award din naman yung Diyos para sa atin. O siguro ho, ay tuwang-tuwa yung Diyos sa atin at merong mas malaking responsibilidad na inilalaan sa atin. At huwag ho tayo makalimot. Di ho tayo pinapabayaan ng Diyos. Kung tapat ho tayo sa Kanya, mas tapat ang Diyos sa atin. We all stand.